Alright, so muli tayong nagbabalik after ilang months ba siguro na hindi tayo nakapag-produce ng ating video lecture. At dahil simula na ulit ng first semester for the school year 2021 and 2022, start na ulit tayo ng discussion. And ito ay continuation kasi ng aming intermediate accounting 1 na hindi natapos. Okay, so ipagpapatuloy natin sa mga series of video lectures na to kasi itong property, plant, and equipment ay medyo madami-daming topics. Okay? So, wag na natin patagalin at simulan na natin ang part 1 ng discussion natin sa property, plant, and equipment. And then again, sabi ko nga, kapag mag-aaral ka ng mga accounts, okay, na makikita mo sa financial statements, we start with the accounting standards and then to be followed by the important definition of terms, when to recognize, how to what is the measurement, and then ano may mga important journal entries, di ba? And then of course, the presentation and disclosure. Ayan. Kaya naman, since ang pag-uusapan natin ay property, plant, and equipment or mas kilala bilang tawag na PPE. Ayan, okay? Ang standard na gagamitin natin is PAS 16 or IAS 16, kung International Accounting Standards. Okay? At ano bang laman nitong PAS 16 na to? Okay. So under the standard, PAS 16 or IAS 16, okay, mag-annotate tayo para mas maintindihan natin na. Nasaan ba yung ating annotate? Yeah. Okay, bro. Ayan. So, ito yung standard na ginagamit. Okay? Under, or ang ginagamit natin kapag PPE, ang pinag-uusapan natin. Ngayon, ano bang scope nito? So para malaman natin kung anong scope, tingnan natin kung saan siya hindi pwedeng mag-apply. Okay, so sabi dito, PAS 16 or IAS 16 does not apply. Okay, so hindi daw siya nag-a-apply, letter A, sa biological assets. Okay, kasi ang biological assets ay may sariling standard, which is the IAS 41 or PAS 41. Okay, na related sa mga agricultural activity or apart from the better biological assets. Okay, so may sariling standard kasi ito. Kaya hindi siya nag-a-apply dun sa biological assets. And also, okay, hindi rin siya nag-a-apply sa mga mineral rights and mineral reserves, okay, such as oil, gas, and other non-regenerative resources. However, yung mga equipment or mga property na ginagamit natin, okay, na to develop these assets, the biological assets, the mineral rights, yun, doon papasok yung PPE. Kaya sabi dito, however, the standard applies to PPE used to develop these assets. Diba? Siyempre, may mga ginagamit tayong pang-harvest, may ginagamit tayo sa mga agricultural activity, diba? Itong pagmimina, yung mga equipment na ginagamit natin, ay pasok dun sa PAS 16 or IAS 16. Okay? So, ayan. Alam na natin yung standard and then alam na natin yung scope. Let's proceed to the next one. Okay, clear lang natin yung drawing. Okay. Ito nilinaw, no? Okay, ng amendments na ginawa under IAS 41 or PAS 41. Okay, so sabi dito, okay, the following is an amendment to the IAS 41 or PAS 41 with a better biological asset. Ngayon, pag-usapan muna natin, ano bang ibig sabihin basically ng biological asset? 'Di ba? Pag sinabi nating biological asset, it is a living animal and plants. Okay, living animal and plants, hayop at saka mga halaman. Okay, so basically, under sila ng PAS 41 or biological assets. Ngayon, nagkaroon ng amendments na yung mga bearer plants daw. Okay, so sabi dito, especially plantation trees such as grape, vines, rubber trees, or oil palms are now classified under PAS 16. Okay. Ang tanong ay bakit yung mga bearer plants, which is a living plant naman, nahiwalay from PAS 41 at napunta na sa PPE. Okay? Kung pupuntahan natin ang definition ng property, plant, and equipment, okay, ginagamit kasi siya for operation. Diba? To produce, to supply. Mamaya makikita natin sa definition of terms. So basically, ginagamit mo kasi siya para pagkakitaan. That is why itong mga bearer biological assets, especially yung mga plantation trees or mga bearer plants, ay under na ng PAS 16 or IAS 16 or under na ng PPE and no longer part of the PAS 41.
Okay, so sabi dito, yan, mag-annotate tayo. Yan. Sabi dito, this amendment applies to plants which are solely used to grow or produce over several periods and are not themselves consumed, being usually scrapped when no longer productive. Okay, solely to grow, produce over several periods. Yan. So, itong mga bearer plants, dapat ganun ang definition niya. Okay, para ma-classify siya under property, plant, and equipment. Okay? They are measured at accumulated cost until the maturity and then become subject to depreciation and impairment charges. At alam naman natin, okay, except sa land, yung mga property, plant, and equipment are subject to depreciation and impairment loss or impairment testing. Di ba? That's why, kung ano yung treatment mo under PPE, ganun din yung magiging treatment mo dito sa mga bearer plants, which is no longer part of PAS 41, okay, but rather part na siya ng PAS 16. Okay? So, hindi kinukonsum ha, sabi dito ha, hindi kinukonsum. Okay? But rather used for operation. Ginagamit mo to grow, to produce. Yan. Okay? So, nililinaw natin yung part na yon. Okay? So, ano pa? Yan. Let's go to the definition of terms. So, paano ba natin malalaman whether the property is under PAS 16, which is property, plant, and equipment, or investment property, di ba, which is under PAS 40, or is it part of inventory under PAS 2, or is it part of PFRS 5, non-current asset held for sale? Yan, di ba? Or is it part of biological asset? Yan. So, minsan, sa mga problem solving kasi, pinapakompute sa'yo what is the total amount of the property, plant, and equipment, di ba? Pero pag tiningnan mo naman yung mga definition of terms, hindi pala siya nakaklasify under PPE, but rather pwede siyang pumasok under PAS2 or inventories, under non-current asset held for sale or PFRS 5, under tawag dito, under investment property, which is PAS 40, mga ganon, di ba? Or pwedeng biological assets, di ba? So, ang technique natin dito is tandaan mo lang, okay, kung para saan yung na-identify nating property, plant, and equipment na yan. Okay? At makikita natin yan sa definition of terms, makikita natin sa purpose. Okay? Basahin natin yung definition of terms ng PPE. So sabi dito, PPE are tangible items. Anong ibig sabihin ng tangible items? Eh, syempre, nakahawakan. Kasi may mga intangible items eh. Diba? Which is pag-uusapan natin dun sa mga susunod na video. Actually, nagawan ko na ng video yun. Pwede mo nang panoorin. Intangible assets. Okay? So sabi dito, are held for use in the production. Diba? Or supplies of goods or services. So halimbawa, katulad dito sa school. Diba? Yung mga buildings, yung lupa, diba ginagamit siya for the operation? Diba? For the supply of goods or services, di ba? Kung wala namang building, walang magiging face-to-face classes. Kasi ngayon, online pa tayo eh. Pero yun nga, before, di ba? And then, ginagamit siya for face-to-face classes. And then, pag back na tayo sa normal, di ba? Okay, gagamitin ulit siya. And under siya ng property, plant, and equipment. Kaya naman, kung mapapansin mo dito sa definition, di ba? Held for use, okay, hawak-hawak mo siya or hold mo siya for production. Kaya nga yung bearer plants na-identify na under PPE. Di ba? Pwede rin siyang for rental to others. Okay? For rental, pinapaupahan mo. Pero, dapat hindi siya land or building or land and building. Kasi, kapag pinaparentahan mo, okay, basically pag pinaparentahan mo, yung normal na rentahan, yung land or yung building, dapat maklasify na siya under investment property. Kasi pag sinabi mong investment property, these are land, building, or land or building, or part of the land or building, okay, na either pinaparentahan mo or for capital appreciation, pinapataas mo yung value. Ngayon, okay, so kapag ganon, hindi na siya under PPE, but rather under investment property na siya. Kaya dapat alam mo yung definition ng investment property under PAS 40. Okay, ngayon, other than land and building na pinaparentahan, pwede mo nang i-classify under PPE. So halimbawa, may delivery van or merong bus or merong company vehicle na pinapaupahan.
So under PPE 'yon and not investment property kasi hindi naman siya land and building. Okay? And sinabi dito, for administrative purposes. So ibig sabihin, ginagamit as opisina. 'Di ba? For admin purposes, yung mga ginagawa. So halimbawa, dito sa school, merong registrar's office, merong accounting office, may mga offices sa mga dean. So for administrative purposes. Nagkakaintindihan? That's why it is very important for you to know the definition para ma-identify mo alin ba ang dapat nasa PPE. Kasi ganun yung magiging common problem mo kapag nagsosolve ka rin ng problem. 'Di ba? Alin yung i-identify mo under PPE, investment property, biological asset pa yan. Minsan pwede pa rin yung inventory, 'di ba? Kung talagang totaling binebenta, 'di ba? Or non-current asset held for sale. Yan, okay? And then another definition, these are expected to be used during more than one period. Talagang ito makakapagbigay sa iyo ng economic benefits for more than a year. 'Di ba? Okay. So, yun yung definition ng property, plant, and equipment. Yan. So, titingnan mo. Kapag nagkaroon ng problem solving at nagbigay ng mga items, tingnan mo kung anong purpose at kung nag-fit ba siya sa definition ng PPE. Okay? Kasunod. Yan. So, ito nabanggit na kanina. PPE includes, okay, bearer plant or a living plant. Diba? Sinabi na natin kanina. Pero, itong bearer plant na to or living plant na to, anong purpose lang niya? Bakit siya ma-identify under PPE? Number one, it is used in the production or supply of agricultural produce. Diba? Ito rin naman yung definition ng PPE. Used for production or supply of goods and services. Diba? Is expected to bear, diba? Produce or mag-produce daw more than one period. So again, namimit niya ang definition ng PPE. And has a remote likelihood of being sold as agricultural produce except for incidental scrap sales. Yan. So ang intention mo talaga sa kanya is gamitin for production at hindi siya, 'di ba? Ibenta as agricultural produce. Kasi kapag agricultural produce na siya, hindi na siya hindi niya na mamimit yung definition ng PPE, but rather babalik siya dun sa classification niya na agricultural produce na part ng biological assets, 'di ba? Under PAS 41. Yan. Okay. So titingnan mong mabuti kapag may sinabing bearer plants doon or living plant, hindi naman siya automatically under PPE. But rather tingnan mo kasi baka mamaya binebenta, 'di ba, as agricultural produce. Ay di ibang usapan na 'yon. Okay, at kung talagang siya ay nagiging part na ng inventory at binebenta na talaga, maybe magiging part na siya from agricultural produce going to inventory. And so PAS 2 na 'yon, tumalon na kaagad, 'di ba? PAS 41 to PAS 2. Yan. So ito yung medyo masalimuot na part kapag nag-aaral ka ng mga ganito. Okay, under PAS 40, the other term for PPE is owner-occupied property. Kasi nga, basically, ginagamit siya ng mga owner. O, di ba? Ginagamit siya for administrative purposes, for operation of the business, para pagkakitaan. Okay? So, wag na tayo maglalayo, katulad nga dito sa school, di ba? Yung mga gamit dito ay ginagamit talaga for operation ng business. Okay? Yan. So, let's proceed. So okay na tayo sa standard, okay na tayo sa scope, okay na tayo sa definition of terms. Wag mo siyang kakalimutan. Okay? Let's now go to initial recognition. Okay? Anong ibig sabihin ng initial recognition? Kailan ba natin siya dapat i-record sa ating accounting book, sa ating accounting records at mag-appear sa financial statements? Okay, so may mga criteria. Okay? At katulad din ng karamihan ng criteria, okay, ng ibang non-current assets, yung PPE daw ay may dalawang criteria para initially ma-recognize mo siya or ma-record mo siya. Okay, sa madaling salita, i-debit mo kung ano mang PPE yan. Okay, number one. Okay, the future economic benefits associated with the asset will flow to the enterprise. Or, sa madaling salita, it is probable na merong future economic benefits. So, di ba, halimbawa, bakit ka ba magpapatayo ng building sa isang school? Okay, or bakit ka bibili ng lupa at patatayuan mo ng building? 'Di ba? Kasi nga gagamitin mo for operation. 'Di ba? Hindi ka naman basta nagpatayo lang ng building for walang purpose, 'di ba? Basically, kaya ka nagpatayunan at ang mahal-mahal nan kasi pagkakakitaan mo. Kaya nga sabi dito, probable na merong future economic benefits. At kapag may mga nag-enroll na estudyante at ginamit 'yon, syempre kikita ka doon. Yan, yun yung sinasabi nito, 'di ba? So common sense naman, 'di ba? Kaya mo nga pinatayo yung building. O kaya bakit ka bumili ng computer sa isang office?
Kasi gagamitin for administrative purposes, 'di ba? At kung walang computer, paano mag-run ang operation? 'Di ba? That's why there should be a probable future economic benefits will flow to the entity. And of course, dapat measured reliably, 'di ba? Hindi ka naman pwedeng mag-record tas walang amount. And then yung amount, hindi naman basta-basta hinugot lang kung saan. Tumingin sa langit, tapos may amount na. Hindi. Measured reliably. Anong ibig sabihin ng reliable measurement? May naging basis. Example, yung pagpapatayo ng building, sino ba ang nagko-costing nan? 'Di ba? Yung mga engineer, yung ating mga architect. 'Di ba? Yung valuation ng lupa, 'di ba? Tinatanong natin sa assessor's office. 'Di ba? Yung mga ganon. Dapat may basis yung measurement. Hindi lang basta siya measurable, but rather measured reliably. Okay? So dalawa ha, probable na may future economic benefits or probable, 'di ba? And measurable or measured reliably. So, kapag na-meet niya yung definition, meaning pwede mo na siyang i-debit. Okay? And then of course, pag hindi na niya namimit itong definition na to, kung may recognition, may derecognition. At anong ibig sabihin ng derecognition? Alisin mo na siya sa accounting book. 'Di ba? Alisin mo na siya sa financial statements. So, kapag hindi na niya namimit yung definition. Yun. So, yun lang yung derecognition niya. Okay? So, let's proceed. Okay na tayo, 'di ba? Tama-tama lang yung pattern natin. Okay? By the way, ginagamit natin itong bagong mic natin, no? Okay, for vlogging or for video lectures. Okay. Recognition issues. Okay, yung mga spare parts, standby or servicing equipment. Okay. So ano ba 'tong mga to? To be sold by the company, spare parts or servicing equipment, major parts, standby equipment or servicing equipment, or safety and environmental equipment. Okay. Ang rule lang natin dito, if itong mga spare parts, okay, o yung mga servicing equipment, okay, kung siya naman ay major parts at na may measure siya reliably solely, okay, pwede mo siyang ihiwalay na classification. Okay, kasi sa PPE may mga classification pa din. Merong land, merong building, merong equipment. So, pwede mo pa rin ihiwalay kung talaga siya ay material, okay, or major ang classification. Wala namang problema doon, okay? So, ito pa rin ay considered as part ng property, plant, and equipment. Okay? As long as namimit nga niya yung definition, okay, ng PPE. Okay. So, na-record na natin. Paano ang measurement? Okay, so sa madaling salita, magkano ang value pag i-record na natin, pag i-debit natin yan? Okay? An item in the PPE that qualifies for recognition shall be measured at cost. Diba? Kung magkano mo binili plus kung ano pa yung mga directly attributable cost na binayaran mo. Okay, of bringing the asset into working condition. Diba? Siyempre, hindi lang naman yung presyo nan. Itatransfer mo pa yan. Pagkabili mo, itatransfer mo yan papunta sa'yo. Diba? O kaya yung halimbawa, titulo ng lupa, itatransfer sa'yo. So may mga directly, uulitin ko ha, yung DAX, directly attributable cost na kasama sa initial measurement. At sa mga susunod nating mga slide, makikita natin ano ba yung mga kasama sa cost. Okay? At hihimay-himay natin yan kasi may cost ng land, may cost ng building, may cost ng machinery or equipment, 'di ba? So hihimay-himayin natin. Okay, so sa video na 'to, tingnan muna natin, okay, ano ba yung general components? Pag sinabi natin cost, anong ibig sabihin? So, number 1, kauna-una sa listahan natin, purchase price. Kung magkano mo binili, 'di ba? At included sa purchase price yung ano? Okay, import duties. Lalo na ang ibig sabihin ng import duties, yung binabayaran mong tax kapag yan ay inimport mo galing sa ibang bansa. 'Di ba? Okay, and non-refundable purchase taxes. And any directly attributable cost. Uulitin natin dito, bigyan natin ng emphasis, non-refundable purchase taxes. Okay, ibig sabihin, hindi talaga siya napapasa katulad ng VAT. Kasi ang VAT, may input, may output, 'di ba? So, hindi siya napapasa from one customer to another. Non-refundable purchase taxes, walang pagbabawian. So, kasama siya at part ng purchase price. And any directly attributable cost o yung DAX. Okay, baka mamaya ibang DAX yung iniisip mo ha. Okay, any directly attributable cost of bringing the asset to working condition. So, syempre, para may magagamit, halimbawa, o ay di ita-transport yan. Di ba? Para maging magamit siya in a working condition. Yan. Okay, so, kailangan yung cost nun, ikakarga mo dun sa cost nung property, plant, and equipment na
binili mo or inacquire mo or pinagawa mo. Okay? For its intended use. Okay. Ngayon, any trade discount, 'di ba? Yung discount na nakukuha natin. Okay? Immediately and rebates, 'di ba? Are deducted in arriving at the purchase price. So kung meron tayong mga rebates or discounts, tanggalin mo 'yon. Okay? Deduction 'yon sa purchase price or dun sa components ng cost. Nagkakaintindihan? Okay. Ngayon, mag-ingat ka dito. Tip ko lang, mag-ingat ka dito sa mga taxes na nakikita mo, ha? Kasi kung non-refundable purchase taxes, part ng purchase price or ng cost. Pero kung yan ay mga VAT, okay, input VAT, hindi yan part. Kasi may sariling recording yan. Kung nag-aaral ka ng basic accounting, nakahiwalay yan. Naka-input VAT yan. Diba? So, hindi siya part ng or components ng cost of the property, plant, and equipment. Kakaintindihan? Okay. Ito yung mga directly attributable costs para hindi mahirap tandaan. Kung hindi ako nagkakamali, parang kinuha ko tong discussion na to kina Asuncion, Mina and Escala. Okay, or Nina and Escala, sorry. Okay, doon sa kanilang applied auditing na book. Okay. So, ito yung mga DAX or directly attributable costs. Yung mga gastos, number 1, testing. Di ba? Tinetesting mo yung equipment, may mga gastos doon. Tinetest mo yung machinery, may mga gastos doon. That would be part of DAX. Okay? Preparation. Siyempre, di ba? Pag bibilin mo, itatransfer yan, may mga cost yan. Kasama yon. Professional fees. Siyempre, halimbawa, bibili ka ng lupa, transfer of title, may mga babayaran ka dyan. Halimbawa, sa lawyer or kung ano man. Okay? Sa mga accountant. O professional fees. Karga. Ikakarga mo yun. Kasi basically, yun yung binayaran mo, di ba? Okay. Number 4, removing the asset and restoring the site. Di ba? Yung cost ng pagre-remove ng asset, okay, and or restoration ng site, kasama pa rin yun. Okay? Installation. Siyempre, di ba? I-install. Halimbawa, ikakabit doon sa inyong building. Okay? So, magiging part. Okay? Ng DAX. Delivery. Yan. Siyempre, sabi nga, bringing the asset to the working condition. Di ba? So, paano mo magagamit kung hindi dadalhin sa'yo? So, siyempre, yung pamasahe, pwede mong ikarga doon sa directly attributable cost. Okay? Pwedeng hindi mo na siya ihiwalay as expense, but rather part of the DAX. Diba? And of course, employee benefits na directly attributable doon sa machinery or PPE or equipment na yun. Okay? So, TP2, right? Ang sinasabi natin. Okay? Dapat ito, tama pala. Okay? So, ito yung sinasabi nating mga directly attributable costs. So, tatandaan mo ito, ha? Okay. Para pag problem solving, ma-apply mo siya. Okay, kasunod. Yan. Okay. So, general yung pinag-usapan natin dun sa cost. Ngayon, ang pag-usapan naman natin, yung machinery muna. Okay, kasi masalimuot pag-usapan yung cost ng building. Kasi alam mo naman, pag nagpatayo ng building, ang dami-daming ginagastos dyan. So, simulan muna natin sa basic machinery. Kapag bumili ka ng machinery, ano ba yung mga cost, okay, na capitalizable? Sa madaling salita, magkano yung magiging presyo ng machinery? Pag dinebit ko siya, magkano siya? Okay, kasi sabi, initially measured at cost. Okay, so tingnan natin. Ayan. Medyo mahaba-haba yung mnemonics. Okay, cost of the machinery when purchased. Okay, so ibig sabihin, binili mo talaga siya. Hindi mo siya kinonstruct. Okay, number 1, yung sinasabi natin, non-refundable sales tax. Okay, ibig sabihin, hindi mo mapapasa. Okay, from you to the customer. So, kasama yon. Okay, sa cost of the machinery. Water device, syempre, kung applicable. Adjustment to the machinery. Diba? Kasi kino-customize yan para sa iyo eh. Okay, construction of the base, purchase price, kung magkano talaga yung bilili mo. Okay, insurance while in transit, kasama yan. Okay, yung binayaran mong insurance habang itinatravel from kung saan mo man siya binili, going to you. So kung halimbawa, nakasakay sa aeroplano, nakasakay sa barko, okay, pina-insured mo. Normally kasi kasama yun sa binabayaran talaga eh. So part siya ng cost of the machinery. Okay, hindi na necessary na ihiwalay mo yung recording. Okay, na magdadebit ka pa ng insurance expense, hindi ganon. Okay, capitalizable na siya or kinakarga na siya doon sa presyo ng machinery. Ano pa? Freight, 'di ba? Sabi nga bringing the asset to the working condition. So hindi mo na kailangan ihiwalay yung recording ng freight, 'di ba? Okay, pwede mo nang ikarga yun doon sa value ng machinery. Ano pa? Installation cost, naulit na naman, 'di ba? Testing and trial run. Oh, 'di ba lahat ito mga DAX yung ginagamit mo talaga para bringing the asset to the working condition. Siyempre, kung hindi mo man itetest o hindi mo itatrial, paano mo malalaman, di ba?
'Di ba? Paano mo siya malalaman kung siya ay working or in a working condition? Oh, 'di ba? Yan. Ano pa? Consultants for advice. No need na mag-separate ka pa ng recording dito as consultant's fee or what, kung ano man, consultant's expense, 'di ba? No need na ng ganun. Kasi kaya mo lang naman kinuha yung consultant, 'di ba? Directly attributable siya sa pagbili ng machinery. Excuse me. Pagbili ng machinery. Ngayon, kung hindi ka naman bibili ng machinery, hindi ka naman kukuha ng consultant. So directly attributable siya doon. Kaya kinakarga yan, capitalizable. Okay? Ano pa? Unloading charge. Yung pag ibinababa, 'di ba? Tapos syempre may magbabayad ka doon, yung mga nagbaba noon, bibigyan mo pa nga yun ng tip eh. 'Di ba? So kasama 'yun, ikakarga mo, capitalizable. And dismantling, inaalis. Okay? Dinidismantle or removing of the machinery. Kung yan man yung nakakabit, 'di ba? Kung permanent ang pagkakabit, is tatanggalin mo, syempre ikakarga mo yung gastos nun. Okay? So nagkakaintindihan. So kung mapapansin mo, hindi naman siya mahirap tandaan dahil common sense lang, itong mga gastos na to ay bringing the asset to the working condition, not directly attributable. Okay? So, basta titingnan mo lang kung yung cost ba ay directly attributable dun sa pag-acquire or pagbili ng machinery. Okay. Ito, non-recoverable purchase tax. Diba sabi, the VAT on the purchase is not capitalizable but debited to input VAT or input tax to be offset against the output tax. So sabi nga natin, kapag bumili ka tapos may VAT siya, input VAT, okay, wag mong i-capitalize yun, kapatid. Okay? May separate recording niya kasi dinedeclare mo yan sa BIR. Di ba? Asset yung input VAT na yan. Pangbawas mo yan dun sa output VAT mo. Okay? Na i-remit sa BIR. So wag kang magkakamali. Di ba? Na itong VAT na to ay i-capitalize. Okay? Yan. Ano pa? Wait lang ha, tingnan natin ito. Okay, so ano naman itong royalty payment on the machine? Kasi syempre halimbawa kung ikaw ang nag-invento nitong machine na to at ginagamit ito ng halimbawa ng iba't ibang company. So may royalty payment kang nare-receive, 'di ba? Syempre binabayaran yung expertise mo dito nung paggawa nun eh. So the royalty payment or so halimbawa on your part naman, on your part pala. Okay? So halimbawa, may royalty payment kang binabayad doon sa pinagbilan mo, okay, ng machinery. Okay? So royalty payment on machine purchase should be accounted as follows. Okay? Hindi siya capitalizable but rather, okay, if it is based on the units produced, okay, it is included as part of the manufacturing overhead. Okay? So if it is based on the units produced and sold, it is part of the selling expense but hindi mo siya ika-capitalize kasi may separate recording na tong royalty payment eh. 'Di ba? On the machines, may separate recording na siya. Hindi na siya capitalizable as part of the machinery. Nagkakaintindihan po? Okay, so itong VAT, pag nakakita ka nan, yung mga non-recoverable, 'di ba? Yung kasi pinag-uusapan natin kanina, non-refundable purchase taxes, okay? Na talaga namang part or directly attributable. Pero ito, okay, itong mga VAT na to, 'di ba? May sariling recording kasi siya na i-declare natin sa BIR. So hindi siya capitalizable. Okay? Ayan. So illustration, example, di ba? So kapag magsosolve ka ng ganitong problem na medyo mahaba-haba, ang una mong gagawin is to read the requirement. Yun naman talaga. Okay, gawin mong habit ito. Okay, compute for the cost of the machine. Yan. Okay? So hindi na mahirap kasi hinighlight naman natin dito yung mga kailangan mo lang. Okay? So isa-isahin natin yung mga item. So binigyan ka ng item dito. Okay? Ang gagawin mo dyan, itong problem na to kasi include-exclude problem eh. So, sasama mo ba o hindi? Okay, tingnan natin. Cash paid for the machine including the VAT of 50,000. So, ang binayaran mo daw 500,000 pero kasama na dun yung VAT. Sabi natin, yung VAT hindi mo kailangang isama, di ba? As capitalizable. So, ibawas mo sa 500,000 yung 50,000. Dapat 450,000 lang yung makakapitalize. Okay? And then, okay. Yung mga naka-highlight pala rito, by the way, yung mga hindi natin isasama. Okay, katulad yung 50,000, tanggal. Royalty payment based on the units produced, okay, sabi natin, ay part ng manufacturing overhead, tanggal. Okay? So, hindi yan kasali. Cost of transporting the machine, kasama. Cost of the installation, kasama. Labor of testing the machine, kasama. Diba? Kasi bringing the asset to the working condition. Material use and damage as a result of testing the machine, kasama pa rin. Directly attributable yan. Okay, ito. Repair cost of new machine damage in the process of installation. Okay. Yung repair, may separate recording na yan. Kasi
nire-repair na eh. 'Di ba? Expense na ito. So hindi na to kasali. Okay? So repairs expense na yan or repairs and maintenance expense na yan. So hindi na yan kasama. Tanggalin mo yan. Okay? Ano pa? Cost of the training for personnel who will use the machine. Okay. Yung bringing the asset in the working condition, hindi mo naman kailangan yung tao doon kasi yung training doon sa tao, separate expense na yun. Di ba? May sarili na siyang recording. Separate expense na itong gastos na to. Pwedeng training cost na to. So, hindi mo yan ika-capitalize. Hindi yan kasali. So, tanggalin mo yung 30,000. Okay? Kasunod, cost of the safety rails and platforms surrounding the machine. Again, bringing the asset to the working condition, kasali. Cost of the water device to keep the machine, kasama. Okay? Ano pa? Cost of adjustment to machine to make it operate more efficiently. Again, working condition, kasama. Estimated dismantling cost to be incurred required by the contract. Malinaw, nakalagay. Diba? Required by the contract. Kasama. Okay. Cost of removing the old machine. Yan. Okay. Kasi diba, bagong machine to, may old machine. Diba? Ay aalisin yung old machine tapos ipapalit yung bago. Okay. Kasama ba? Ang tanong ay kasama ba yung removing the old machine doon sa cost ng bago mong machine? Common sense naman, hindi. Okay. Kita mo naman na may sariling recording yung machine na yun. Okay? At saka kung ni-remove man siya, charge to expense na yon. So, hindi siya kasali. Okay? Loss on the premature retirement of the old machine. So, again, hindi siya kasama dun sa cost ng bagong machine. So, tanggalin mo yan. Okay? Gratuity paid to operator for old machine who was laid off. Diba? Ano daw? Gratuity. Ito kasi, syempre, may nag-ooperate ng old machine. Tapos, diba, dahil i-dismantle na yun, aalisin na yung old machine, malamang kasama siya sa maaalis yung nag-ooperate. Kaya nakalagay, who was laid off, natanggal daw. Okay? So, syempre, may ibinayad ka doon, hindi yun part ng cost of the machine mo. Okay? Separate, na yun, recording na yun. May sariling expense na siya, which is 10,000 pesos. Hindi siya kasama sa i-capitalize. And of course, other non-refundable sales taxes, okay? Non-refundable sales taxes, okay, part siya, 10,000. Yan ha. So kung i-compute natin, ayan. 'Di ba? To sum up, the answer is the total cost of the machinery is 830,000 pesos. Okay? So tinanggal na natin dito yung may mga naka-highlight na yellow na yan. Okay? Yan. Okay? So I think hanggang dito na lang muna yung video lecture natin kasi medyo mahaba-haba pa rin usapan itong cost of land. 'Di ba? So this would be the part 1 of our discussion. Okay, the general discussion of the PPE and of course the cost of the machinery. So tatandaan mo directly attributable cost. So thank you very much for listening and I hope mag-tune in ka pa sa mga video lectures na i-upload natin sa ating YouTube channel. Okay, at tuloy-tuloy lang ito kasi maraming series itong PPE na to. Okay, so thank you very much and God bless.